At dahil bored ako, mag-aano ako. Tawag doon? At dahil bored ako, magbo-bookshelf tour tayo. Dahil ito ang pinakabago kong bookshelf. Na andito yung mga bago kong bili. Bagong bili pero luma. Gets? Sa first shelf natin. Sa first shelf ko. Ito yung book stamp ko. Tapos ito ay 2025 planner. May mga ballpen akong binili. Tapos passport. Kasi kailangan ko yan for. Tapos yung Liwayway magazine nandito. And ano to? Mga zine. Hindi ko pa nababasa yung mga zine eh. Plastic cover. Tapos ito mga notebooks ko. Yung Hobonichi ko last year. Ito commonplace notebook. Ito journal ko din yan. Basta mga notebook. Tapos dito mga maliliit na libro. Ito kay Ige Ramos. Lasa at Repoldi. Dila at Bandila. Ito Desaparecidos. Niluwalhati Bautista. Ito ay Dekada 70. Oh! Tama, Dekada 70. Kay Lola. Ito mga dictionary. Doon, ano lang yan. Lagay ng salamin. Ito. Ang hirap nun. Ang dilim. Ito. Unahin natin dito sa dulo. Ito ay kay Susan Sontag. AIDS, Illness as Metaphor and AIDS and its Metaphors. Ano ba? Mura lang siya dun sa... Oh my God. Mura kasi siya eh. Kaya binili ko. Dun sa shop na binibilhan ko. Tapos ito mga Donna Tartt books. The Little Friend, The Goldfinch, and The Secret History. Ito pa lang yung nababasa ko. Sa July ko babasahin either one of these two. Tapos ito, Kritika Feminista. Binili ko sa Mount Cloud. Isa sa mga bago kong libro. As in like, brand new, bagong bili. Ito, Bad Feminist. Tinabi ko lang doon kasi magka-height and same idea. Ito, luma na to. Reportage on Politics, Quijano de Manila. Ito, medyo bago, pero second hand lang to. Rafael Bob Waxberg, Someone Who Will Love You in All Your Damaged Glory. Ibinili ko yan and interested ako kasi yung author ay yung writer ng BoJack Horseman. Ayun, nakasulat. Nakita ko na rin yun sa Fully Book dati. Ito, Ketchup Clouds. Nag-haul lang ako dun sa isa kong shop. Kasi magkasabay sila binili kong di ako nagkakamali. Tapos maganda naman yung plot ng Ketchup Clouds. Parang may bata, tapos may crime. Tapos parang yung bata yung witness ng crime. Ganon. Tapos parang hindi malalim na English kasi na-scan ko na yung ibang pages. Hindi siya malalim na type of English. So, feeling ko madali lang siya basahin. Ito naman, Where the Crowded Sing. Binili ko siya kasi mura lang siya doon sa TikTok nung nagla-live sale. Mura lang siya doon sa nagla-live sale. Tapos, familiar ako sa kanya dahil may movie adaptation daw to. And mukhang maganda naman yung movie adaptation. Tapos ito, George Orwell, Homage to Catalonia. Narinig ko na to dati, pero hindi ko pa nababasa. Bago lang din to eh. I mean, bagong bili ko. Pero familiar ako sa Homage to Catalonia kasi maganda daw to. Medyo autofiction. Medyo autobiographical yung atake dito ni Orwell. Nakabasa na ako ng 2 Orwell, so hindi ako stranger kay Orwell. Ito, The Disaster Tourist, Jun Ko. Grabe, sobrang pangit na pala niya. Ano din to, mura ko lang din yan nabili. Tapos, hindi ko alam ba't ko binili. Mura eh. And feeling ko maganda naman. Hindi ko alam yung plot na ito. Sa TikTok ko lang binili. Ito naman, kay Kate Atkinson, Life After Life. Libre to. Dun sa lagi ko binibilhan sa Facebook. Yes guys, gini-gatekeep ko. Tapos, libre siya. Kapag nag-mine ka, may pile na pwede kang mamili. Tapos ito. Tapos parang, maganda naman yung concept ng story. Parang may intertwining of lives. Na kunwari, may pinanganak, tapos parang, paano ba i-explain? Basta, medyo maganda. Pero wala pa akong balak basahin kasi ang kapal niya. Ito din, ang kapal, The Luminaries. Nung panahong puro YA pa yung binabasa ko, familiar ako sa title na to, The Luminaries. Tsaka mukha siya maganda yun. Sometimes I judge the book by its cover and maganda naman siya. Ang ganda niya, Ganda rin ng title. Mukha siyang interesting. Kaso sobrang kapal. Tapos apparently, medyo investigative, mystery thriller, ganon. Parang crime thriller. Wala pa ako sa Wisho. Hindi ko alam kailan ko siya babasahin. Pero binili ko kasi mura. And feeling ko deserve naman siyang mabasa in the future. Ito naman, The Gangster of Love ni Jessica Hagedorn. Nabasa ko na to. Ganda. Kung gusto mo lang magbasa na liwaliw, pwede mo siyang basahin. Pero
may natutunan ba ako? May natutunan ako pero yung type ng natuto ay yung hindi ako masyadong impactful para sa akin. Yung parang, alam mo yun, may natutunan ako tungkol sa mga PhilAms pero parang hindi siya sobrang makabuluhan para sa akin. But I guess, importante pa rin na maisulat ang mga kwento nila dahil they exist. Ito nakaseal pa, pachinko. Actually, technically reselling na nung reselling price na mas mababa. Nabasa ko na to, pero ebook ko nabasa. Kaya lang ako bumili ng kopya kasi gusto ko ng kopya. Kapal din to eh. Hindi lang halata, pero makapal din to. Maganda to. Naiyak ako dito dati. COVID nung panahong nabasa ko yan, kaya mabilis ko lang nabasa. Tapos online ko pa binasa, kaya mabilis. Ito, Are You Still Watching by Don How? Hindi ko alam paano basahin. Ganda din to. May mga natutunan ako. Like, sa Philippine cinema. May natutunan naman ako sa Philippine cinema. Etong guided tarot. Parang reprint lang to eh. Sa Shopee ko lang to binili. Tapos, ano ba to? Hindi ko nga to nabasa. Parang simulan ko lang pero hindi ko nabasa. Kaya siya nandito sa kwarto kasi dapat aaralin ko yan. Hindi ko na inaral. Tinamad na ako. Ito, intermezzo. Hiwala yung intermezzo ko sa mga iba ko pang Sally Rooney. Nandun sa babang shelf. Bakit ba to nandito? Kasi favorite ko. Tsaka isa siya sa mga recent reads ko. Ayun, ganda to. 10/10. Kasi mahal ko si Sally Rooney. Kahit sometimes sinasabi nila na medyo out of touch yung characters. Medyo paulit-ulit ang character design niya. Eh, wala tayong magagawa. Yun lang yung buhay na alam ni Sally Rooney. Ito, Missed Connections. Nakita ko to sa National Bookstore. Tapos, magkano ba to? Medyo mahal to eh. Ayun, 7.26. Pero nung nakita ko kasi siya, nung nag-flip ako sa pages, medyo na-amaze ako na talaga, one pager lang yung mga sinusulat ng mga tao. Maganda parang new concept sa akin yung microfiction na parang isang paragraph lang. Tapos, ang meaning daw ng microfiction kasi ay hinango nila sa idea of short form content na uso ngayon sa social media. Kaya, ayun, microfiction from Asia. May mga Filipino authors, Singaporean, may Viet. To, Kim Ji-young, born 1982. Second hand ko din siya nabili. Binasa ko sa ng one day kasi mabilis lang siya basahin. Madali lang siya basahin. Marami ako natutunan dito. Ni-reference ko pa nga to sa sa isa sa mga discussion namin sa summer school na nagsosocialize kami. Ayan, importanteng libro din yung Kim Ji-young kasi it talks about the status of women in Korea. So, ito, bago lang to. Pero hindi ko alam kung second hand ba to or what. Kasi maganda yung condition niya. Recently ko lang din ito nabili kasi bala ko i-read tong dalawa. Tapos syempre, babasahin ko na rin to. Tapos bala ko basahin yung prequel na yung bagong release. Tapos ito ang poetry book ni Rio Alma. Si Rio Alma ay isang national artist. Nakita ko na rin siya sa personal nung event ni Atom Araulio. Tapos, ano ba to? Tagalog ata to eh. Kasi Tagalog yung title. Ba't ko ba to binili? Kasi ang ganda nung cover. And, kilala ko nga na national artist si Rio Alma. I think dapat basahin ko siya. Dahil nakapagbasa naman ako ng mga tula. Pero yun, wala pa ako sa wish basahin. Kahit alam kong madali lang siya basahin. Tapos ito, Some People Need Killing. Hindi ko nakukunin. Sige, ay second hand copy sa LBits ko binili. Nakapagbakbakan pa ako para dito. Kasi I think relevant siya. Ito ay Duterte Drug War. Alam nyo, lahat ng Filipino books ko, laging Marcos dictatorship. Wala pa ako nababasang outside Marcos dictatorship na tema. I mean, na setting. Kaya, feeling ko, kailangan ko ito mabasa. Yan. Ito yung last. Ito yung last. Kaso, ang pangit ng ilaw ko dahil hindi ko sa ito, dito tayo simula. Sa Lila ang kulay ng pamamaalam ni R.M. Topacio Aplaon. Tapos, alam nyo guys, huwag na kayong huwag na kayong, tawag doon, pangit pala yung plastic cover na sticky, oh. Kaya yung plastic cover mo ngayon, yung normal lang. Anyway, siguro 3 stars lang to para sa akin, or 2 stars. Ito yung sinasabi ko na Haruki Murakami na Tagalog. Ito, tikim. Kung food essays, sikat si pangalan nito, si Doreen Fernandez. Tama ba? Oo, tama. Kay Doreen Fernandez, sikat siya kasi basta medyo nag-pave ng way si Doreen Fernandez para sa
culinary writings ng Pilipinas. Tapos ito, magkakatabi si Alan de Rain. Oh my God. Ito. Alan de Rain yan. Aswang laot, ang landas palabas ng nobela, and may tiktik sa bubong, may sigbin sa silong. Ito ata short stories. Antolohiya ko. Short stories yan. Itong parang essays, commentaries. Grabe no, yung cover. Ganda ng cover ni, pangalan ni Dirain. Ito, nabasa ko na Aswang Laot. Nire-rave ko to. Hanggang ngayon, nire-rave ko pa rin. Tapos ito, si Ninochka Rosca. Stories from a Bitter Country. Short stories din siya. Pero, nasimulan ko na to yung first story. Pero, nahirapan ako umusad. Kaya, nag-ibang kong libro. Hindi ko pa alam kailan ko siya basahin. Ito, Isabella. Isa sa mga recent reads ko ni Kaisa Aquino. Tapos, kaya ko siya binasa kasi sumali ako sa Ateneo Book Club. Ateneo Press Book Club. Tapos, ito yung unang libro namin. Namin. Tapos, ayun, parang gusto ko lang sipagan ng pagbabook reviews. So, ayan, sumali ako ng book club. Tapos, ito yung first book. Tapos, this upcoming July, may book club meeting. Tapos, magiging guest si Kaisa Aquino. And, hopefully, maka-attend ako. Feeling ko attend ako kasi Zoom meeting lang naman. Ito, The Woman in Purple Skirt. Nabasa ko na rin to. Ganda to. Siguro mga 3 days ko to binasa. Mabilis lang siya basahin. Medyo, basta maganda. Maganda yung sulat nito. Maganda rin maganda yung pagka-translate. Somehow. Ito. Who Will Come. Pinutol ko kanina kasi napagod ako magsalita. Pero ito yung next. Who will come to my funeral when I die? Bakit ko ba ito binili? Mura yung yung nagla-live sale sa TikTok. Mga nasa 300 lang ata. Tapos ginamitan ko pa ng vouchers. Tapos actually, interesting yung title. Tapos alam mo, medyo weird siya. Nung inopen ko kasi, ayun no, 1 pager lang. Halos 1 pager. Hindi ko alam bakit 1 page. Tapos ito naman, high school. Pangit na ilaw ko, teka. High school. Ito naman ay short story collection ng mga iba. Ang daming ang authors, writers dito eh. Ayun, tignan nyo. Maraming writers. Yan. Short story collection ng mga tao during their high school days. Siguro nakalahati ko na to dati. Pero hindi ko ata to natapos. Or natapos. Hindi ko maalala kasi tagal ko na to nabasa. Tapos, ang memory ko na lang dito ay 2 beses ko inattempt basahin. Pero hindi ko na maalala kung dun sa pangalawang beses ay kung natapos ko ba siya. Kasi nung finlip ko yung pages nung isang araw, nakita ko na nasa more than kalahati, may mga underline ako. So, ibig sabihin, nabasa ko na. Pero hindi ko maalala eh. Hindi ko na ma-access yung Goodreads ko. Eto. Oh my God! Fuck shit! Di ba kanina may Iggy Ramos din ako? Same pala yun. Baka ito ay English? English. Damn. Okay, mura lang to. Ito yung mas una ko nabili. Tignan yung 195. Parang nasa 100 lang din yung yung isa kong kopya. Ayun, English version. Hindi ko pa nababasa kahit sobrang liit niya. Tinatamad pa ako, wala pa ako sa Wisher. Ito, Atom Arroyo, A View from the Ground. Ano to? Signed copy to. Ganda to. May mga, kapag familiar kayo sa documentaries ni Atom, pag familiar kayo sa documentaries ni Atom, magigets nyo kung ano yung mga yung pinanghugutan niya. Although, hindi lahat ng essays niya dito ay galing documentaries. Kasi parang yung iba dito ay write-up mismo. Magaganda. May mga essays siya na nakakaiyak. Pero meron din sensitive talaga. Yun din kasi yung topics niya sa documentary. Ito, Para Kay B. Sobrang luma na niya. 2013. Grabe oh. You know guys, parang siyang short story collection. Pero, hindi, novel talaga siya, pero nagmumukhang short story collection kasi may 5 different stories and hindi naman talaga nag-overlap yung 5 stories. Kung hindi ako nagkakamali tagal ko na kasi ito nabasa, hindi ko pa nare-read ulit and hindi ko alam kung i-read ko ba ito eh. Pero ayun, may 5 stories dito, may 5 stories, may 5 different characters. Pero parang hindi naman nag-intersect yung mga, alam ko hindi nag-intersect yung mga characters. Tapos ito, ang next natin ay Lahat ng B, which is sequel nung Para Kay B. Nabasa ko na to. Imagine binasa ko to nang hindi ako nag-refresh nung Para Kay B. Na-enjoy ko naman to. Siguro mas ma-enjoy ko kung alala ko yung mga references. Kaso hindi ko alala eh. Ito, kabilang sa mga nawawala. Ang kinagandahan nito ay kapag finlip mo Among the Disappeared, ibig sabihin English translation to. Actually, short story to ni Ricky Lee, kaya sobrang ikli. Yung Tagalog lang yung binasa ko. Hindi ko ata binasa yung English nito.
Pero nung binabasa ko 'to, na-realize ko na nabasa ko na pala yung short story na 'to. Kasi may isa pa akong libro dito ni Ricky Lee na short story collection. Tas kasama yung kabilang sa Nawawala, yung ano, yung collection. Ito, puro Ricky Lee na pala yun. Anyway, eto, Ricky Lee, Bahay ni Martha. Maganda din 'to. Actually, isa sa mga better books 'to ni Ricky Lee for me. Maikli lang siya, pero medyo sensitive yung topics. Tas medyo may part lang na medyo, naisip ko na bakit kaya ito yung character plot para dun sa character. Bakit kaya ito yung naging plotline ng certain character? Ano kayang gustong ipahiwatig ni Ricky Lee doon? Hindi ko na masyado na-criticize. Kasi hindi pa ako masyadong matalino. Hindi pa ako masyado aware ng mga panahong binabasa ko to. Hanggang ngayon, medyo iniisip ko pa rin na ano kayang dahilan, bakit ganun yun sinulat ni Ricky Lee? Kasi parang, talaga ba? Papatawarin ba kailangan ba nating maniwala sa character and makisympathize sa character na yan dahil ganun lang yung dahil may ganun siyang pinagdaanan? Hindi pwede. Hindi pwede. Pero maganda yung, gusto ko to compared sa pinaka-latest book niya, which is yung Pinilahang Tabing. Kasi, mas may, hindi. Basta, parang mas malalim yung effect ng pagsusulat ni Ricky Lee dito. Or siguro sawang-sawa, hindi naman sawa. Siguro gas-gas na yung ibang characters kasi ni Ricky Lee sa akin. Tapos dito sa Bahay ni Martha, hindi siya katulad nung ibang characters na. Ito, kung alam nyo lang. Ano to? Maganda to eh. Glossy papers to. Tapos, full of illustrations. Tapos tingnan nyo, mga kwentong pambata para sa mga hindi na bata. Ang ganda neto. Actually, ang ganda neto. Maganda to. I really like this. Kung siguro, papahiramin ko kayo ng Ricky Lee, isa ito sa ipapahiramin ko sa inyo. Ito, Pinilahang Tabing. Pinaka-latest na libro ni Ricky Lee. Nabasa ko na rin to. At ang masasabi ko ay, mas gusto ko yung Kalahating Bahaghari kesa dito. Mas na-enjoy ko yung Kalahating Bahaghari. I mean, mas marami akong emotions na na-feel sa Kalahating Bahaghari compared dito. Medyo nakalimutan ko na nga yung plot ng Pinilahang Tabing. Ito, maganda din to. Si Ricky Lee din to. Si Amapola sa 65 na kabanata. Komedya to, tong librong to. Pero, meaningful. Ayun. Pero maganda. Medyo action comedy siya. Maganda. Wala dito sa bahay yung kopya ko ng Kalahating Bahaghari. Nasa sa apartment. Ang next ko ay ito, Servando Magdamag at iba pang mga maiikling kwento. Short story collection to. Pero chunk dito ay short story na ang title ay Servando Magdamag. Tapos kaya siguro siya yung titular para sa librong to. Kasi maraming hindi. Maraming award ata tong Servando Magdamag and ginagamit din daw sa school for literary criticism. Kasi parang may komentary dito na si Kidlat Tahimik, favorite daw niya yung Servando Magdamag. Ako, medyo nahirapan ako intindihin yung Servando Magdamag kasi may kalaliman yung ibang words na ginamit niya. Tapos, ang haba ng short story. Pero maganda. Overall, maganda yung libro. And yung other short stories. Ito, sa Antipolo pa rin ang Antipolo. Alam nyo ba guys, hindi ko pa rin to nababasa. Sobrang ikli. Poetry book lang yan. Pero hindi ko pa rin nababasa. Bakit ko hindi pa nababasa? Kasi nahihirapan pa ako mag-appreciate ng poetry. Nahihirapan ako basahin yung poetry. Kailan ko siya babasahin? Hindi ko alam. Hindi ko pa alam kailan. Ito 66. Ano to eh? Comic book to eh. Ayun. Oo, diba? Parang isang araw lang ito babasahin. Black and white na comic book. Maganda siya. Tungkol siya sa isang mama. May isang manong na nag-birthday. 66 na siya. Tapos, pagkagising niya ng birthday niya, may mga nangyari na parang may powers siya. Naging parang Superman siya. Nung na-realize niya yun, nung parang hinahanap niya yung asawa niya may dementia na. Tapos, parang tatawid ata yung asawa niya. Tapos may truck. Tapos biglang, niya yung truck. Biglang niya napigilan yung truck. Ayun, feeling ko may ibang volumes to. Parang hindi naman siya short story. Pero medyo kulang yung kwento. Kasi may idea din na parang yung kontrabida dito ay isang group of people na gustong atakihin yung mga katulad ng mama. Hindi ko nga maalala yung tawag dun sa mama kung bakit siya naging ganun. Bakit naging Superman siya. Babalik ko na. Maganda naman yung 66. Ito ay nabili ko sa book fair. Tome of Philippine Death Myths. Gusto ko kasing magbasa tungkol sa mga folklore and mythology ng Filipino. Kaya nga ako bumibili ng Alan de Rain kasi parang yun yung
themes and concepts ng sinusulat ni Alan de Rey. Pero ito, English and Bisaya. Siyempre, English ang nababasahin ko, hindi ako marunong Bisaya. Tapos, may mga illustrations. Ang hirap magbukas, di ko nabubuksan. Ang hirap pagwanan. Ilalabas ko ba to? Ito, mga malalaking libro yun na dito kasi mga hardbound. Ito, mga screenplay ko na Ricky Lee. Siyempre, hindi ko pa nababasa. Himala, Kainat Abel at Salome. Tapos ito ay Brutal Moral Carnal, yung trilogy ng babae ni Ricky Lee. I mean, trilogy na movies ni Ricky Lee na puro babae. Actually, sa mga movie ni Ricky Lee, ang napanood ko pa lang ay Himala pa lang. Hindi ko pa alam kailan ko silang babasahin kasi feeling ko dapat napanood ko muna yung mga movie bago ko sila mabasa. Ito, sa TikTok ko binili. She Would Be King. Fantasy to eh. Sana maganda. Hindi ko alam. Hindi ko kilala yung author. Hindi ko rin alam yung title. Bakit ko ba siya binili? Mura lang eh. Kaya binili ko na. Tapos si Margaret Atwood. Dalawa pa lang yung Margaret Atwood ko kasi padating pa lang yung isa kong Margaret Atwood, which is yung The Handmaid's Tale. Yun yung first book na itong The Testaments. Tapos, kilala si Margaret Atwood bilang feminist writer. Oo. May themes of feminism sa mga novels niya na, for example, ito. Hindi ko kasi alam yung The Testaments talaga, pero second book siya dun sa The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale ay ang konsepto niya ay parang nasa makalumang panahon, pero in a dystopian world. Tapos, may konsepto doon na may mga babaeng, ang roles nila ay manganganak sila ng mga tagapanganak, ganun. Basta may commentary sa social issues that surround kababaihan. Tapos, may TV adaptation na nga din yung The Handmaid's Tale. Ito, The Testaments, binili ko kasi, yun nga, second book ng The Handmaid's Tale. And interested din ako magbasa ng The Handmaid's Tale. Kaya nga may kopya na ako, padating pa lang. Pero yung kopya kong yun, hindi hardbound. Ito hardbound. Mura lang to. Siguro nasa 300. Ito, nabasa ko na to. Margaret Atwood, Dearly, New Poems. Ito yung pinakaunang poetry book na nabasa ko. Ang ganda naman. Masasabi ko maganda kasi may mga tinab ako yun. Ang ganda ang dami kong tinab. Ibig sabihin, na-appreciate ko yung poem. Isang araw ko lang to nabasa kasi puro tula nga. Mabilis lang naman magbasa ng tula. Siguro mas na-appreciate ko to kasi in English. Tapos, si Margaret Atwood, yung poetry niya, medyo free form, pero hindi mahaba yung linya. Kaya, mas naging bearable. Ang problema ko doon yung kaisa, yung Antipolo pa rin ng Antipolo. Free form siya. Tapos, mahaba yung ibang linya na nalilito na ako. Basta nawawala ako sa wish yung basta. Tapos, eto, ilabas ko ba? Ayan. Electra. Familiar ako sa Electra dahil narinig ko siya kay Jack Edwards. Tapos, ito ay ka-level nung Circe, Ariadne, mga ano yun eh. Isa sa mga retelling ng Greek mythology na mas modern, mas contemporary yung themes. At dahil retelling na, mas may mga may dinagdag ng nuances sa mga bagay-bagay, sa mga nuanced concepts dun sa panahong sinulat man nila Homer, ng ganun. Kaya interested ako makapagbasa ng ganito, ng mga retellings ng mga Greek or Roman mythology. Kasi itong dalawang nasa gilid, hindi makita. Mga ano yan? Screenwriting workbook ni Ricky Lee. Hindi ko pa nagagawa kasi syempre ang hirap naman mag-self-study, di ba? Anyway, ayan, tapos na ako mag book tour. Sana ma-influence ko kayo magbasa. Charis. Bumili lang kayo ng second hand or manghiram kayo sa akin kapag nakita nyo. Marami pa ako shelf pero nasa magugulong lugar pa siya. Di ko alam kung may papakita ko sooner or later. Yun lang.